Isang babaeng college student ang binuli ng ilang campus bully sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Dahil hindi na niya kinaya ang kahihiyan, pinili niyang tumalon mula sa isang mataas na gusali. Ngunit nang malaman ng ina ang nangyari, hindi siya tumawag ng pulis. Sa halip, kinuha niya ang 1 milyong pisong bayad para manahimik at pagtakpan ng isyo. Pinuna siya ng mga kapitbahay. Sinasabing hindi raw siya karapat-dapat maging ina, ngunit hindi niya ito ininda. Sa katunayan, nag-yoga pa siya at nag-ehersisyo araw-araw hanggang sa maibalik niya ang kanyang itsura at pangangatawan. Sa dati nitong anyo noong kabataan niya, saka siya nag-apply bilang kasambahay sa pinakamayamang pamilya sa Jing City. Dahil ang pumatay sa kanyang anak na babae, ay ang senyorita ng mayamang pamilyang iyon. Pagkatapos, nagtiis siya sa tabi ng senyorita sa loob ng 5 buwan. Hanggang sa wakas ay naging pinakapaboritong katulong siya ng senyorita. Ale, bakit niyo po naisipang maging kasambahay sa amin? Mayroon po akong anak na babae na kasing edad ninyo. Kapag nakikita ko po kayo, naaalala ko ang aking anak. Kaya gusto ko po kayong alagaan. Sa mga sandaling ito, hindi pa alam ng aroganteng senyorita na malapit na siyang magbayad. Nang mahal para sa kanyang mga ginawa, alam ng babae na ang dahilan kung bakit napaka-arogante ng senyorita ay dahil ang ama nito, ang presidente ng Fu Group, ang pinakamakapangyarihan sa Jing City. Kaya ang unang hakbang ng babae sa pagpasok sa bahay ng mga Fu ay ang makuha ang loob ng ama ng senyorita, si Fu Xian, para kapag ang senyorita ay nag-iisa na at walang matakbuhan, doon niya ibibigay ang kanyang matinding dagok. Ngunit alam niya, kahit na byudo ang presidente, dahil sa kanyang estado, siguradong lahat ng klase ng babae ay nakita na niya, kaya para makuha ang atensyon nito, sinadya niyang lagyan ng maraming pekes ang kanyang mukha bago pumasok sa bahay. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pares ng salamin na hindi bagay sa kanyang pagkatao at nang dalhin siya ng senyorita sa mansyon sa Kyoto sa unang gabi, sinadya niyang habang bumababa ng hagdan ay aksidenteng mahulog sa mga braso ng presidente, at ang presidente, na hindi pa nakakakita ng babaeng may ganitong contrast, ay agad na nakaramdam ng matinding kuryosidad sa babae. Ngunit napansin niya na kahit maganda ang mukha ng babae, mayroon itong malaking itim na mantsa. Ngunit habang nanghihinayang ang lalaki, ang babae naman ay parang isang kuneho na tumalon mula sa mga bisig ng presidente. Ang taktikang ito ay muling nakakuha sa atensyon niya. Ikaw pala si Ale Wang na binabanggit ni Shishi. Opo, sir. Halos abot na sa sahigang yuko mo. Ganoon ba ako, Kate? Bago ka lang sa Jing City, mayroon ka bang hindi nakasanayan? Salamat po, sir, ayos lang po ako. Alagaan mong mabuti si Shishi. Bibigyan kita ng malaking bonus sa katapusan ng taon. Daddy, ginulat mo ako. Bakit gising ka pa ng ganito?